Sa banal, sakdal at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 156 sa atin pong mga himnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling, si Jesus na ibig. Pag-ibig niyang tapat sa atin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang aking kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanlibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilas na kaliwanagan, doon na pinabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Purihin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 169 po ang ating susunod na awitin. Kami tupang nawali sa pintuan ng langit, sa
saglit. Ang anak mong nagbalik, pangahoy mapanganib. Kukubrin mo ng labis, anak mong sakdalungis. Tanggapin hanggang langit, ang ito pang naligaw sa liwanag ng ilaw. Binihag ng kaaway hanggang sa mapipilang, kaya't abutin naman. Anak mong nagdurusa, tanggapin mo, O Jesus, diyan sa Iglesia ng Diyos. Kapatid kong nalugmok sa sala ng sinuko, ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Atin pong patuloy na sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 186 sa atin pong mga himnaryo. Ang gabi lubhang manalim, araw ay malapit na, ahon ay nagbabadya, kapatid gumising na. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y siya sa atin, ligaya ay kakamtin. Mga hulay na mamalas sa atin nagliliwanag, malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpala'y siya sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan. Pagdating ni Kristo, mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda kang salubungin, si Kristo
Kristo ay darating, gantimpalay sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw sa gawang kabanalan. Humanda ka sa lubungin, si Kristo ay darating, gantimpalay sa atin, ligaya ay kakamtin. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa salay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, ihanda na po natin ang ating mga puso. Ihanda na rin natin ang ating mga kaluluwa at ang ating mga banal na kasulatan sa ating mga sariling mga tahanan, kahit na tayo nag-iisa, kahit dadalawa o tatatlo sa bilang, tawagin natin ang ating mga minamahal sa buhay. Magsama-sama po tayong magpasimulang umawit na muli ng isang maikli at may spiritong awitin sa kanya pong numero 14, ikalawang estropa at puro po lamang, at katulad po ng ipinag-uutos ng banal na kasulatan sa Filipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod po muna natin ang ating mga tuhod. Tatayo tayo mga kapatid, pupurihin natin muli ang Panginoon, awitin natin ang bilang 14 sa atin pong mga himnalya. Kung ang buhay atin higit ng himoto, huwag mong lilimutin, dumulog kay Jesus, di ka babayang sa dosa'y malugmo, nang ang pasalin mo ay maitaguyod. Tibayan ang dibdib, huwag kang adadaig sa langhatit pag-uusig sa Diyos umibig. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob at ng iyong bayang Israel. Ama sa banal, malinis at sakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming iyong mga hamak na mga alipin
Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran na naroroon po sa iba't ibang dako nitong sanglibutan. Ama, pagkatapos po kami sama-samang mangagpailanglang ng mga pag-aawitang inihandog namin sa iyong marangal na harapan, bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po namin, Amang Banal. Tinatanggap mo pong tulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon po naming Jesus, sa banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, nangangayupapa sa iyo pong kabanal-banalang paningin. Tanggapin mo po ang aming walang katapusan. Mga tao sa puso po naming mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesukristo, maraming salamat po sa iyo sa isang linggong singkad na napaka mapayapa, lipos ng buhay, kagalingan, kalakasan, magagandang pintuan ng mga kapalaran na pinalipas mo pong muli sa buhay naming mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Panginoon, pinaranasan mo rin ang ilan sa amin ng sari-saring mga pagsubok, mga karamdaman, mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay, maging sa aming mga anak, mga manugang, mga apo. Nalalaman po namin, Panginoon, ang mga pagpaparanas mo sa amin upang kami po ay lubos mong patibayin at patatagin na ikaw nga ang Diyos na nag-iisang Diyos na buhay, sapagkat sa gabi-gabi at sa araw-araw ginagambala ka namin. Humihiling kami sa iyo ng kahabagan na lunasan mo po ang aming mga suliranin, maging ang mga karamdaman ng aming mga lupang pangangatawan. Amang Banal, nagparanas ka sa iyong mga lingkod. Dinalaw mo kami sa gitna ng aming mga kagipitan. Dinalaw mo kami sa lilim ng mga kalumbayan. Pinalakas mo't pinagaling ang aming pangangatawan. Maging ang lahat ng aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, hindi mo rin po sila pinabayaan sa umagang ito, Amang Banal. Maraming salamat po. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Ama. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Amang Banal, ikinalulungkot namin hanggang ngayon hindi pa rin namin naaabot ang iyong banal na kalwalhatian. Malimit mo pa rin kaming nangasusulyapan sa marami naming mga kalikuan. Amang Banal, maawa at mahabag ka po sa iyong mga lingkod. Tulungan mo po sanang sa umagang ito, kung anuman ang aming mga pagkukulang, wag mo sanang gagawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong mga banal at dalisay mong mga aral. Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, higit na nga ng maraming aming mga mahal sa buhay na nasa kanila pang mga kabataan at kawalan pa ng muwang kung paano ang matuwid na paglilingkod sa iyo. Amang Banal, kami na kanilang mga magulang,
nakikiusap sa iyong, kumbaga maaari, tulungan mo po silang lahat na kung papaano noong araw kami nasa mga kabataan, matitigas din ang aming mga puso, hindi rin kami nagsipaglingkod sa iyo ng buong pagkakilala, alang-alang po Panginoon man lamang sa mga ginagawa naming mumunting mga kabanalan. Patawarin mo po ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo't mga mahal sa buhay. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon po namin Diyos, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Patuloy mo pong iniingatan ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay, katulad po ni Emmanuel, lalo na nga po ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Chofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Salamat po sa iyo, pinapatnubayan mo ang lahat ng aming mga apo, katulad po ni Joshua, gayon din po Panginoon, ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul Nore, ni Sarah, ni Micah, ni Laika, at ni Kay. At maraming salamat po, Ama naming Diyos, maging sina Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abder, si David, si Daniel, si Shannon at Analira, si Bayan Guanson, maging si Jacob, at lalong-lalo na nga po sila Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Pe at si Adora Aquino, si Pido at Victoria Malangkes, si Flor Bautista Gonzales at si Rosemary Lucerna Gonzales. Ama naming Diyos, sila po na nangangalat sa iba't ibang bansa at mga bayan, sila po ay malalayo sa amin, mga napawalay sa amin, Panginoon, sa sanglibutang ito. Tulungan mo po saan man dako sila nangaroon. Huwag mo sanang ilalayo sa iyong makapangyarihang paningin. Tulungan mo po na mapalayo sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya. At sana'y tulungan mong sa mga huling araw, tawagin mo rin po silang lahat at tipunin 10 ng mga kaibigang kasama naming nakikipag-aral ng iyong mga salita. At sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, kung paanong pinagpapalat iniingatan mo sa amin sa dakong ito ang lahat ng mga bagay, gayon din po sinasampalataya na namin, pagpapalain mo po silang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. Ama naming Diyos, kami nakikiusap sa iyo. Nadadalawin mo po kaming lahat sa araw-araw. Hihipuin mo po ang aming pangangatawan. Daragdagan mo po una sa lahat ang aming mga pananampalataya. Tutulungan mo pong kami makapagpatuloy na naninirahan sa loob ng iyong banal na iglesia. Dagdagan mo rin sana ang aming katalinuhan, karunungan at kaalaman, kung paano namin masasawata ang aming masasamang mga kalikasan. Higit na nga po ang maraming mga tukso nitong mandaraya na sanglibutan na patuloy pong kumakaakibat sa iyong mga lingkod upang ibagsak ang aming mga pananampalataya. Dadapot kami nananalig, Ama, tutulungan mo po kami papatnubayan. Bibigyan mo kami ng pananagumpay sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito'y isinasamo namin. Huwag mo rin sanang pababayaan ang bawat tahanan, sasakyan, mumunting ari-arian, maging mga halamanan at mga hayupan ng iyong mga lingkod. Patuloy mo nawang iwalay, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo. Sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, at sa lahat po ng naglilipa ng masasamang mga tao na nakapalibot po sa aming mga kinaroroonan. Ama, sa umagang ito'y sinasamo rin namin sa iyo. Dumadalangin po kaming tutulungan mo ang dalawa sa iyong mga alipin
na magsasalita sa aming kalagitnaan kung iyong loloobin. Maawat mahabag ka po sana sa kanila. Sana ilagay mo ang iyong mga salita sa kanilang mga bibig. Huwag mo sana silang pababayaan. At kung dumating sa amin ang kanilang mga tinig, sumampalataya kaming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, na hanggang ngayon ay umuugit sa amin at nangangakong kung kami magtitiis sa paglilingkod sa iyo, magsisipagtamo kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, ang marami na sa aming patuloy nang nanghihina, nang dahil po sa pagtanda sa araw-araw at inaalipin pa ng sari-saring karimdaman, tulad po ng iyong walang kabuluhang alipin. Gayon din po ni kapatid na Rosita na aking kabiyak, gayon din ni kapatid na Prospero at Glenda, lalong-lalo na po ni kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro Dator, ni Robert at Mercedita Heney, ni Olivia at ni kapatid na Mirna, ni Rogelio at ni kapatid na Expectacion Valencia. Kami po na meron ng mga katandaan, dagdagan mo sana kami ng maraming mga araw, ng maraming mga taon, ng kagaling at mga kalakasan. Ama banal, hindi po para gugulin namin sa pagtatampisaw sa mga kasalanan. Gagabayan mo lamang kami araw-araw, tutulungan mo lamang kami, Panginoon, masulyapan mong ginagawa namin ang aming mga katungkulang tinanggap sa iyo, na maging bahagi ng pamamahayag, pangangaral ng iyong ebanghelyo sa ibabaw nitong sanglibutan. Ama, lubos kaming umaasa, sumasampalataya, na maging ang mga bagay po na hindi na nangasambitla ng iyong hamak na lingkod, ibinabasbas mo po't ibinebendisyon sa aming lahat, sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli po mga kapatid, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa napakarami na pong mga taong nagdaan at hanggang sa kasalukuyan po, mga minamahal naming mga kapatid at tagapakinig, marahil po niloob na muli ng Diyos na maliwanagan natin ang isa pong napakagandang araling muli, na sana po ito ay lubusan nating maunawaan, at higit sa lahat amin pong idinadalangin na sana tuwirang magliwanag at matanggap na ng napakaraming mga taong hanggang ngayon po ay nalulublog o naririto sa tinatawag na kanilang pagkakilala sa mga kaparaanan ng paghingi ng tulong sa Diyos. Paghingi po ng tulong na ang ibig pong sabihin, mga kapatid, pananalangin sa kapanahunan ng kanyang mga kagipitan o mga pangangailangan. Dahil po rito, mga kapatid, marahil hindi kaila sa inyo at kayo ay sasang-ayon na hanggang ngayon po ay napakaraming mga tao ang dumadalangin sa pangalan ng Santo Niño. Sasabihin na naman po ninyo, kami ay umaatake. Sasabihin na naman ninyo, kami ay nananalasa ng inyong mga pananampalataya. Ngunit, ang nais po ng ating dakilang Diyos ay makarating sa inyo ang kanyang ninanasa o ang kanyang kalooban na maliwanagan po natin ang higit sa lahat ang kanyang banal na mga kautusan. Sa ngayon po ay marami at kailan lamang ay nakita natin ang napakaraming mga dumadalangin doon sa tinatawag na Nazareno, itim na Nazareno. Alam po ninyo, yung Nazareno
kung atin pong pag-iisipan, kung ating uunawain, yan pong Nazareno ay galing sa salitang Nazarin. Na yung pong, yung pong pangalang yaon o salitang yaon ay isa pong pook. Saan po? Sa Bethlehem. Sa Israel. Kaya nga po, kung bagamat doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, tinawag nilang Nazareno o taga-Nazareno. Katulad po ni kapatid na Prospero, pinanganak sa Gagalangin Tondo. Madalas, sinasabi sa akin, yan na niya ang Tondo Boy. Kung ako ay naging Diyos, marahil ang idadalangin sa akin, Panginoon naming Tondo Boy. Ganyan po ang nangyayari at pangkasalukuyang ginagawa ng napakaraming mga tao. Dadapat ang tanong po natin, ito po kaya ay kaya-aya? Ito po kaya ay tinatanggap ng Diyos, maging yung tinatawag nilang Niño Jesus, maging yung mga pananalangin nila doon kay Hail Mary, full of grace, maging sa napakaraming mga santo na mga pangalan ng mga tao. Pakinggan po ninyo, at sa ganito pong mga panalita, ay tanungin po natin, palibhasa, tayo po ay nag-aaral doon sa mga sinalita at sa mga pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Sa aklat po ng ating mangangaral na si Apostol Juan sa 16:24, pakinggan po ninyo mismo ang sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Pakinggan po ninyo, the emphasis, pangalan ko. Ano pa po ang kasunod doon? Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Abay, tunay nga naman. Hindi ba kung tayo ay dadalangin at kung tayo ay maninikluhod, kung tayo ay pahabag at pagkatapos ang mga bagay na yon ay ating nalasap at ating tinanggap, hindi ba tayo ay mapupuspos ng kagalakan? Dadapat iisa ang dapat nating pakaunawain at limiin at itatak natin sa ating puso at mga kaisipan. Meron pong suheto, meron pong tinatawag na hinihingi naman ng Diyos sa atin. Ano po yun? Abay, simple-simple. Ano po yun? Kung kayo'y hihingi ng anuman sa pangalan ko. Yung pong pangalan niya sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang sabi po niya, tayo raw po ay tatanggap. Amen. Sa pagpapatuloy, maaari nating itanong, bakit ba nabanggit ito o naipangaral ito ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit ba ang mga ito ay sinalita niya sa kanyang mga alagad? Biblia po ang magpapaliwanag, hindi po ang inyong mga lingkod. Ang wika nga po ng mga propeta, kami po ay tagakita lamang, kami po ay tagasalita lamang. Sa aklat po ng Juan 14:19, ganito po naman ang ating ding mababasa. Juan 14:19. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Aba, merong ibig sabihin dito. Sa mga makikinig, ito ay nagbabadya na siya ay meron ng patutunguhan o siya ay aalis na. Ngunit inyong makikita ako. Sa kabila pala siya ay aalis na, makikita pa rin siya. Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Ano po ang ating nabasa? Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Jesucristo, kaunti na lamang daw pong panahon siya ay aalis na sa sanlibutan ito. Pero, makikita pa rin daw po natin siya. Sapagkat siya ay patuloy na mabubuhay. At pati rin pala, yaong kanyang mga apostol, yaong kanyang mga kasakasama, ay mabubuhay din naman.
Napakaliwanag po ng sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay sinalita niya sapagkat nalalaman ng ating Panginoong Jesucristong nalalapit na ang araw na siya ay ipagkakanulo ni Judas. Siya ay mapapahiwalay na sa kanyang mga alagad noong anyo 33. Ngayon, sa mga nabibilang na mga araw na iyon ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang nilalagi na kasama ng kanyang mga alagad, ang atin pong maitatanong ano po baga naman ang kanyang nililiwanag na mainam sa kanyang mga apostol? Sa kabila ng kanyang pagsasabing darating na ang kanyang mapait na magiging karanasan, darating na ang kanyang pag-alis sa sanlibutan ito, ano po ang kanyang tuwirang inihahabilin? Yan po ang ating maitatanong. Pakinggan po ninyo at ganito po ang ating mababasa. Sa aklat po ng Juan pa rin sa 13 at ang bersikulo ay 1. 13 po, bersikulo 1. Pakinggan ninyo ang nililiwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga inihahabilin. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanlibutan ito hanggang sama. Ano po ang sinasabi? Siya po pala ay aalis. Dadapwat, siya po pala ay patungo na. Kanino? Sama. Diretsa po, patungo na. Sama. Ano pa ang kasunod? Sa pagkaibig sa mga kaniya, ano po ang sinasabi? Sa pagkaibig sa mga kaniya, yun daw pong mga iniibig na nasa kaniya, na nangasa sanlibutan, meron pala siyang mga iniibig na nasa kanya. Ang ibig sabihin, kasama niya, kasangkap niya, lagi niyang kakapiling, na hanggang ngayon ay niya ay nasa sanlibutan pa. Ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Ano po ang ating nabasa? Sa pagpapaalam ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang patuloy na ipinaliwanag na itong aking mga kasakasamang ito, na aking mga iniibig, na sila ay maiiwan sa sanlibutan, sila ay aking iibigin hanggang sa katapusan. Amen. Ang tanong pa rin po natin at ang dapat nating lubusang maisaisip ay yaong pong nasa saad at patuloy na dapat nating maalaman, yaong walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay hindi po para pala sa lahat. Kaya yung pong nagsasalitang tumawag ka sa ating Panginoong Jesucristo, ligtas ka na. Aba, eto, basahin ninyo ito, limiin ninyo ito, saliksikin ninyo, dumalangin kayo sa Diyos, kayo'y paliwanagan niya tungkol sa kanyang mga iniibig, tungkol sa kanyang mga minamahal. Ano po ang sinasabi? Yung mga nasa kaniya na hanggang ngayon ay nasa sanlibutan pa, ay kanyang iibigin hanggang sa kawakasan. Kaya nga po, yung palang kanyang pag-ibig ay hindi naukol sa lahat ng mga tao. Kanino po naukol? Yung pong kanyang iniibig. Diretsahan po sasabihin natin, ito'y mababasa natin at mapatutunayan natin sapagkat ito ay hindi inilihim sa kanyang mga lingkod. Yung pong kanyang mga iniibig ay yung pong kanyang mga inilagay sa iglesia. Sa katunayan po, narinig na ninyo sa amin Ano yun? Ang Diyos naglagay sa iglesia, una-una yung mga apostol, mga guro, at mga mga matatanda sa iglesia, mga kapatiran. At sa katunayan, yun nga pong nakalagay, narinig na rin po ninyo. Sana natatandaan ninyo. Napakaliwanag po. Ano po ang nasa saad? Sa isinulat ni Propeta Isaias, sa 43:7, muli maririnig ninyo. Ang sabi po ni Propeta Isaias,
Yaong bawat tinatawag sa aking pangalan. Diyos po ang nagsasalita roon, ipinasulat lang. Kanino? Kay Propeta Isaias. Bawat tinatawag sa aking pangalan. Ano? Siya ang aking kinalulugdan. Basahin po ninyo, 43:7. Saan ba tinatawag? Ikaw ba tinatawag sa iglesia ni Sinakulo? Ikaw ba ay tinatawag doon sa iglesia ng malaking bato? Ikaw ba ay tinatawag doon sa 4 na kanto na mga bato, yung 4 square church? Ang wika po ng banal na kasulatan at nasusulat din naman, kayo ay nagsitulad sa iglesia ng Diyos. Saan? Na nasa ulaya kay Kristo Jesus. Kaya nga po maging si Apostol Pablo, nasusulat din naman si Apostol Pablo na tinawag na maging apostol. Kanino? Sa iglesia ng Diyos. Kaya po kayo huwag mahihiya. Pagka tinatanong kayo, hinahanap sa inyo ang kaliwanagan ng kinasasaniban ninyong iglesia. Sasabihin ninyong ako po ay nasa sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat doon natitiyak ko kasangkap ako ng ating dakilang Diyos, sapagkat ako ang kanyang kinalulugdan at ang wika ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan na rin ng kanyang mga bibig. Kailanman hindi ko sila iiwanan hanggang sa katapusan. Amen. Iniibig ko sila. Lahat po yan nabasa natin. Katapos ikaw ay tatawagin I am Marian. Ba mga nagmamalaki pa? Alam po ninyo, muli, sabihin ninyo, masakit magsalita na naman ang inyong mga mangangaral. Kailan lamang sinabi namin sa inyo ang sumpa ng Diyos. Ngayon po diyan sa bayan natin pagkatapos ng Yolanda, pagkatapos ng Lindol, pagkatapos ng Yera dyan sa Mindanao, hindi pa kayo nag-isip-isip Aba, pinagsasayaw pa ninyo yung santo ninyo yung mga batot, mga kahoy. Pagkatapos, lalo pa dumami yung Nazareno niyo yung itim. Takot-takot. Mag-isip naman kayo. Ati-ati ha. Mga ati-ati, sayawan pa kayo na sayawan dyan. Ang wika ng banal na kasulatan, dumalangin kayo sa pangalan ko. Tigas ng ulo ninyo. Maging tao man, sisibakin ang mga mukha ninyo. Sa totoo lang, patawarin ako ng Diyos sa aking nasalita. Liwanag ng banal na kasulatan, ano man ang hihingi ninyo sa aking pangalan. Eto, nagpiesta ang mga incheck. Ano sinasabi sa telebisyon? Yun ang bulaklak na ganito, para niya kay Buddha. Yun ay niya magdadala ng kasaganaan. Yun ay niya magdadala ng maraming pera. Yun ay puro kayo pansanlibutan. At ang inyong diniyos, bato pa rin, bato pa rin, bato pa rin. Kabayo. Yung mga kabayo pala. Ano ba naman kayo, mga kapatid? Sindami ng buhangin sa dagat. Yan pong nasa sa aklat ng Roma na pawang mga bubulid. Saan po? Sa kumukulong apoy na kung tawagin po ay impyerno. Kaya nga po, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ano po ang sabi? Ang wika ng banal na kasulatan doon sa mga iniibig niya na inilagay po niya sa iglesia, doon sa tamang iglesia, doon sa ang iglesia, ang pangalan niya ang tuwirang niluluwalhati at hindi ang pangalan ng sino man. Kaya nga po, ano pa po ang paalaala ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan ninyo, babasahin na naman po natin. Tayo po, tagabasa lang. Dito rin po sa aklat ng Juan sa 14:1. Sa pagpapatuloy ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga lagad. Huwag magulumihanan ang inyong puso.
Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa Diyos, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ayun pala, kaya pala ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nagpunta o naging ama na muli at sumama na sa pagiging nag-iisang Diyos na buhay upang ipaghanda po pala tayo na kanyang mga hinirang, na kanyang mga lingkod ng ating paglalagyan. Bakit? Ano pa ang kanyang sinasabi? Sa 14:3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. 14:4, at kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ito po, may pahiwatig na napakalaga, dadapwat. Napakaraming mga mangangaral ang nalalaman po natin at diretsahan nating masasabi na hindi ito pinahalagan. Bakit? Walang tiyaga sa pagsasaliksik. Hindi sinasaliksik ang banal na kasulatan. Basta ang kanilang kaisipan ang lagi nang ipinangangalandakan, ang kanilang ipinagsisigawan. Sa television po, sa TFC, madalas narinig ko, itong iglesia, itong kumandidato sa pagkapresidente, ng pangalan nito, alam po ninyo sabi? Villanueva. Si Villanueva. God wants us to be rich. Meron siyang sinasabi na ang Diyos niya ay gusto tayong maging mayayaman. Mayayaman saan? Sa mga material na bagay. Walang sinasabi ng tungkol sa spiritual. Amen? Sabi, amen? Ganun ba? Ganun na lamang ba? Amen? Oh, mga tagapakinig, pakinggan ninyo. Kaya nga po ang salita ng Diyos nasusulat sa hiwaga. At ang hiwaga nito, ipinagkakalob niya sa kanyang mga lingkod. Ano po ang ating nabasa? Ulitin ko po sa 3. Ang sabi po rito sa 4, at kung saan ako naroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Meron pong daan na binabanggit. Ano po yung daan? Ito po, yung daan na kanyang iniwanan o dili iba't yung pong iglesia na siyang bago at buhay na daan. Sasabihin ninyo, sinabi mo lang yan. Eto, hindi pa po kami tapos. Makinig po kayo. Biblia rin po ang magpapatotoo kung ano itong daang ito. Tunay po baga na mayroong daan na iniwanan ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan ninyo sa 14:5. Basahin po ninyo ang aklat ng Juan 14:5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sa 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Amen. Ito, sabi, siya pala ang daan. Ba't magiging iglesia? Abay, makinig po muna kayo. Basahin po muna ninyo. Namnamin po ninyo. Dumalangin po kayo sa Diyos na matanggap ninyo ang katotohanan ito. Huwag yung kaisipan ninyo ang susundin ninyo, kaya hindi ninyo lubusang maunawa ang mga kalooban ng Diyos. Ang sabi po niya sa 14:6 ng aklat ni ng Juan, at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Paano nga po? Nasaan yung daan doon? Ito, 7. Tuloy po ninyo ang basa. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon,
sa inyong mga kikilala at siya ay inyong nakita. Amen. Yung pala, alam po ba ninyong unang higit na ibig sabihin nito? Simple po lamang itong Diyos, itong Ama na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag po yung dang hinahanap nyo. Eto na! Kaharap na ninyo! Nakita na ninyo! Nakilala na ninyo! Hanggang ngayon po, marami pang nagsasabi, si Kristo, taong-tao. Si Kristo, nilalanglang. Si Kristo, namatay. Tuloy natin ang pag-aaral. Ito pong tinatawag o sinalita na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay at ang sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ang ibig po lamang sabihin noon, yun po ang sinasabing espiritual na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang kaparaanan. Bakit? Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan din sa pagpapaliwanag? Sa Hebreo 10:19, ang sabi po mismo ng mga apostol, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 10:20 Hebreo, sa pamamagitan ng bago at buhay na daan na kaniyang itinalaga sa atin. Amen. Sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kaniyang laman. Alam po ninyo, ito pong talatang ito ay ibig sabihin, dito naririto ang ibig sabihin ng espiritual na kaparaanan. Bakit po? Sapagkat sa kaniyang katawan, yun po ang tinatawag na iglesia. Totoo ba ito? Kolosas 1:18. Ang sabi po rito mismo ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa mga kapatiran noon, ang sabi po sa 1:18, at sapagkat siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Amen. Ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ibig po palang sabihin noon, kung tayo'y lubusang naroon sa ating Panginoong Jesucristo, sinisimbolize po natin, kinakatawan po natin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo nabubuo, tayo ang nagiging Kanyang katawan ng ating Pangulo ay dilibat kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang kahalagahan nito? Dito rin po sa Kolosas 1:14 na sa makatwid bagay doon sa kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Abay, kung wala ka pala sa iglesia, wala kang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Kung hindi pala ang ulo mo ay ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ka pala nasasakop ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ka pala katawan ng ating Panginoong Jesucristo, wala kang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Amen. Napakaliwanag po ng Biblia. Kaya nga po, ang wika ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay nakasulat sa hiwaga. Kaya ano pa ang sabi ni Apostol Santiago? Humingi kayo at kayo'y bibigyan kung kayo ay hindi naliliwanagan. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. At ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng lubusan na mga kaliwanagan. Ngayon, ano po ba naman ang inaasahan ng Panginoon? Nahihilingin naman sa Kanya ng Kanyang mga alagad. Pakinggan po ninyo. Ang hinahanap ngayon at ang talaga namang inaasahan at yun namang talagang diringgin yung mga alagad niya. Sapagkat hindi nga po para sa lahat.
yung pinagkalooban niya ng karapatan na dumalangin sa kanya at kanyang ibigay at kanyang sundin. Ano po ang inaasahan naman ng ating Panginoong Jesucristo na hihingin ng kanyang mga alagad ng kanyang mga lingkod? Tingnan po ninyo. Ito po ba sa mga kapatiran o sa kanyang mga lingkod, ang inaasahan po ba ay mga pagkain, pananamit, mga inumin, o yung mga bagay ng mga sanlibutan? Sa 6:25, ganito rin po ang pangangaral mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Wala ka bang makain? Abi, huwag kang mabalisa. Matitiis mo naman yan eh. Kaya mo siya. Makikita ng Diyos yan. Mahahabag sa'yo. Meron darating sa'yo. Huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba mahigit ang buhay kaysa sa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Abay, totoo nga naman. Ang sinasabi ng ating dakilang Diyos, itong mga bagay na ito, huwag ninyong bagabagin ng inyong mga sarili. Ano pa? Anong solusyon? Anong hinahanap ng Diyos muna sa kanyang inaasahang maglingkod sa kanya o sa kanyang inaasahang kanyang maging mga alagad? 6:33 ng Mateo. Ito ang madalas nating marinig maging sa mga protestante. Kada puwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. May maliwanag po. Ang sinasabi po rito ay hanapin muna natin yung kanyang kaharian. Hanapin muna natin ang alin? Yun nga pong kanyang kaluwalhatian, yung kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay niya, ay ipagkakaloob sa inyo. Yun nga po ang hinahanap ng Diyos. Hanapin muna ninyo yung tunay na iglesia na kinarorona ng kanyang dakila, marangal, malinis at banal na pangalan, na kung saan yun ang kanyang kalulugdan. Hindi. Kung ano-anong iglesia ang kinasasapitan ninyo, kung ano-anong pangalan ng tao. Maliligtas ka ba ng iglesia ng tao? Dito po sa California, marami ritong iglesia ng mga Meksikano, kung ano-ano mga pangalan ng mga santo nila. Nababasa ko po sa daan pag ako'y naglalakad eh. Napakarami po. Meron pang Iglesia de Bernabe akong nakita nung misa. Ewan ko kung sinong Bernabe yun. Baka yun ang may patubuan. Bakit? Ano ba ang kahalagahan ng alin? Nitong sabi ng Diyos na hanapin muna ang kanyang kaharian. Kung makita na po natin ito, sapagkat ang sabi po ng ating dakilang Diyos, ang lahat ng bagay niya, ibibigay sa inyo, idaragdag pa lang. Hindi hulubusan ibibigay, idaragdag na lamang. Ibig sabihin, punong-puno ka na. Mayamang-mayamang ka na sa lahat ng mga bagay. Bakit? Sapagkat pakinggan ninyo, kapag nahanap na ninyo, kapag kayo'y naroon na sa kanyang tinatawag na tunay na iglesia o sa kanyang tunay na katawan, ano po ang sabi ng ating dakilang Diyos? Anong magiging tawag sa atin? Unang Pedro 2 at ang versikulo 11. Dapat kayo isang lahing hirang pinili. Tayo pala ay mga pinili, mga hirang tayo, sadyang mga mahal na tayo. Ano sabi? Isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, royalty ang tingin sa atin. Dugong bughaw, yun po lamang ibig sabihin. Bansang banal, banal na po tayo. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Amen. Kung kayo ba'y mayroong pag-aari, pababayaan ba ninyo? Itong pag-aari ng Diyos. Kaya alam po ninyo, mga tagapakinig, tunay po, yung sinasalita ng ating paksa, hindi pa kayo humingi kayo sa pangalan ko, sa pangalan niya. Ibibigay ko sa inyo. Yan po
ang aming tuwirang pinaninindigan. Diyan po ang aming pananampalataya. Diyan po kami nabubuhay at diyan po kami mamamatay, sapagkat iyan ang tagubilin ng pagmamahal ng Diyos sa amin hanggang sa aming kawakasan. Hindi niya kami pababayaan. Bakit? Sapagkat kami po ang wika ng banal na kasulatan. Kami ay lahing hirang, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. At sa Diyos na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, dadapat ngayon bayan ng Diyos na nagsipagkamit ng awa, dadapat ngayon na hindi nangagsipagkamit ng awa, dadapat ngayon nangagsipagkamit ng awa. Kaya madalas naririnig niyo sa akin, yung mga iglesia nagsasabing, tanggapin mo lang si Kristo. Eto, kailangang kahabagan ka, kahabag ka. Hindi yung ikaw ang magmamalaki, ay tinanggap ko ang Diyos. Ang Diyos ang aking Diyos. No! Ang wika ng banal na kasulatan nang ikay kahabagan. Ipakita mo para ikay kahabagan. Sundin mo muna ang kanyang mga utos. Lumakad ka sa kanyang mga kalooban. Amen. Kaya nga po, dahil dito, bansang banal, baring pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya nga po, sa 6:32, sa aklat din po ng Mateo, ganito pa rin po ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa lahat po ng mga nasa iglesia na tao, ito po ang kanilang idinadalangin, ito po ang kanilang mga pinaghahanap. Ano yun? Yun pong mga bagay na mga pangsanlibutan. Ang una higit na hinahanap nga po ng Diyos, hanapin muna natin, pailalim muna tayo, mag-iglesia muna tayo, pasangkat muna tayo. Saan? Sa isang tunay na iglesia na ang pangalan ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya dahil po rito, ano po naman ang hinihintay sa atin ng Diyos, sa ating hilingin sa Kanya? Ano talaga ang hinihingi o inaasahan naman ng Diyos sa ating mga magkakapatid? Mga ilang talata na ehemplo na ating mababasa. Alam po ninyo sa unang hari, sa Kapitulo 3 at ang versikulo ay 5, ganito po ang ating mababasa sa kasaysayan po noon ni Haring Solomon. Ang sabi po rito, sa gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sa 3:9, ang sabi nga po niya, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makapaghahatid dito sa iyong malaking bayan? Sino ang makahatol? Ang wika ni Solomon, ang hinihingi niya ay ang isang dakila, malinis, marangal, at hindi korap na katalinuhan upang siyang manguna sa kanyang pamimununo sa kanyang bayan. Papaano tinitiyak ng Diyos kay Solomon na kanyang kahilingan ay nakalulugod sa Diyos, na hindi siya humiling ng anuman, ng iba pang katulungan. Ang sabi nga po rito sa 3:9, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso. Ang hinihingi nga po niya yung karunungan. Ngayon nga po, itong si Haring Solomon, sa kanyang kahilingan, ito ay tuwirang nakalugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat si Haring Solomon po ay hindi na humingi pa ng ano pa mang bagay na ay kanyang ikabubuti, na pansariling ikararangal, o ng kanyang pansariling ikatatanyag pa ng kanyang pangalan,
at ng kanyang pamumuhay. Hindi sariling kapakinabangan. Hindi sariling kapakinabangan. At dito pa po sa unang hari, sa 3:10, ganito pa rin po ang ating mababasa. At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sa 3:11, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kung hindi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Ano po ang sinabi o tuwirang isinagot ng Diyos? Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na napat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon pang sino man pagkamatay mo. Siya po ang pinakamarunong tao na pinagkalooban ng karunungan ng Diyos. Ibinigay na lahat yaong hinihingi ni Haring Solomon. At bukod dito, sa 3:13, huling talata, ganito pa rin po ang sinabi ng ating dakilang Diyos. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi. Ayan. Kaya nga po, yung mga suliran natin, kung kayo'y tunay na lingkod ng Diyos, kung kayo'y kasangkap niya sa kanyang katawan, kung kayo ay nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang kinagigiliwan. Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ito po salita ng Diyos, pati hindi mo hinihingi, ibibigay ko sa inyo. Kaya nga po, mga kapatid po namin at ang aming mga masugid na mga kaibigan at mga tagapakinig, ito po ang nalalahad. Ito po ang kalooban ng Diyos. Ito po ang kaisipan ng Diyos. Ito po ang nais ng Diyos na maunawaan at makilala ng lahat ng mga tao sana upang lubusang ang lahat ng kanyang nilikha ay kanyang lubusang maibig. Bakit? Ang sabi nga po niya, at akin namang ibibigay sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na napat walang magiging gaya mo na sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Sa 14, at kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, eto, para sa lahat na po ito. At kung tayo po ay lalakad sa aking mga daan, tayo na rin po ito, upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos, gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay akin ngang palalaunin ang iyong mga kaarawan. Dadagdagan ang iyong buhay. Alam po ninyo, may katunayan ito eh. Natatandaan po ninyo si Haring Ezekias? Si Haring Ezekias sa aklat din po ng Isaias, kung hindi ako nagkakamali. 38:1. Pababa. Inutusan po ng ating dakilang Diyos. Si Propeta Isaias, ang sabi ng Diyos noon, hindi ko na po babasahin. Ang sabi po niya, Isaias, pumunta ka kay Ezekias. Sabihin mo, ayusin na niya ang lahat ng kanyang mga bagay, ang kanyang lahat na kanyang itatagubilin, ang lahat ng kanyang mga ninanasa, ayusin na niya. Sapagkat ngayong gabi, kukunin na ang kanyang buhay, siya'y mamamatay. Nang ibalita ni Isaias ito. Nang makarating ito kay Ezekiel, ang ginawa po ni Ezekiel, siya ay tumabi sa kanyang dingding. At pagkatapos siya po ay tuwirang nanalangin at lubusang lumuha. At kanyang sinabi, Panginoon, alalahanin mo po ang aking inilakad, o ang ibig sabihin ng aking ikinabuhay sa iyo pong pangalan. Sumunod si Haring Ezekias. Ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ang aking ipinaglingkod sa iyo. At sa di kawasa, siya ay tumangis ng tumangis. At nang si Isaias ay umalis na, sa daan ay muling nagsalita ang ating Panginoon at sinabi, Isaias, bumalik ka kay Ezekias. Isaias, bumalik ka.
Sabihin mo sa kanya, narinig ko ang kanyang mga panalangin. Nakita ko ang kanyang mga luha. Sabihin mo, daragdagan ko pa siya ng 15 taon sa kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, ito ang sinasampalatayanan. Ito ang ikinabubuhay. Ito ang kahulugan ng sinasalita ng ating Panginoon sa kanyang mga tunay na lingkod. Na ano po? Ang paghingi ay tunay na kanyang ibibigay. Ngayon, ang tanong na akin pong iiwanan, ano po baga naman ang inaasahan ng Panginoon? Na, ang akin po namang iiwanang tanong, ano po baga naman ang pinakaaral na nais ng Diyos na ating panghawakang matibay sa paksa natin ito sa huling araw na ating nalalaman nating dumarating na? Ano po ang tuwirang pinakaaral nitong ating pinag-aaralan ito? Sa pamamagitan po ni kapatid na si Rilo Gonzales Jr., siya po ang magpapatuloy. Pagpalain na po tayo ng ating dakilang. Amen. Purihin po natin at luwalhatiin ang Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng lakas ng tinig, pananampalataya at katapangan upang maisigaw ni kapatid na Prospero na unang nagsalita ang katotohanan sa napakaganda at banal na paksa na atin pong napakinggan. San Juan 16:24, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo ay tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Humigit kumulang po anyo 33. Ito na ang mga huling sinalita ng Panginoon bago po siya ipinako sa krus. Marahil ay ibig na ipako sa isipan ng mga alagad na ang kanyang mga alagad na maiiwan ni Jesus sapagkat siya'y babalik na sa pagiging ama. Ipinakikilala niya na huwag silang magugulumihanan sapagkat nang kasakasama pa niya ang 12 alagad, nang pag-utusan niya na ipangaral ang Ebanghelyo sa bansa ng Israel o sa bahay ni Israel. Pinagsabihan niya ang mga ito na kasama niya sa pangangaral, huwag kayong magsipagdala ng supot o ng pilakman, huwag kayong magsipagdala maging ng mga pagkain man o ng damit man. Hindi baga katakataka na mangangaral ang mga mangangaral, ang unang mga tinatawag na mga ministro, mga apostol. Hindi mo pagdadalhin ng pera, pamasahe, ng pagkain para kung magutom sila, mapawi ang gutom, o kung mauhaw, mapawi ang kauhawan. Walang iniutos na dalhin. Kasama ang Panginoong Jesucristo. At minsan nga tinanong sila ng Panginoon, nang kayo'y aking utusang mangaral at hindi ko kayo pinagdala ng anuman, nangagutom ba kayo? Hindi, Panginoon, hindi kami nagkulang. Nang aalis na ang Panginoon, makinig tayong mabuti, baka yung kanyang mga apostol, wala pa rin pananampalataya. Nang tanungin nga siya ni Tomas, sinasabi mong paparoon ka sa Ama, at sinasabi mong alam namin ang daan, hindi nga namin nalalaman.
Sa makatwid, hindi pa lubos ang pananampalataya ng mga apostol. Kaya nga sinabi ng Panginoon, wala pa kayong hinihingi sa akin mga kapatid at mga magulang, na kung liliwanagin lamang ang dapat nilang hilingin sa Panginoong Jesucristo, yung katulad ng hiniling ni Haring Solomon. Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Gusto mo ng kayamanan, kapurihan, karangalan? Ang wika ni Solomon, wag mo akong bigyan ng anuman. Bigyan mo ako ng pusong marunong, matalino. Siguro kung tayo tatanungin ng Panginoong Jesus, Junior, Prospero, hindi ka pa humihiling sa akin, anong gusto mo ibigay ko sa iyo? Ayan, nabanggit ni kapatid na Prospero, patamain mo ako sa loterya. Kasi yan ang pag-iisip ng mga tao Salapi, kapurihan, karangalan, materyang mga bagay. Kaya ang buong sanglibutan malapit na niyang sunugin, tapusin. Nang dahil sa pag-ibig sa mga materyang mga bagay, dumarating ang puot ng Diyos. At sa maniwala kayo sa hindi, malapit na ang ikalawang pagparito, yung mga pinagpundaran ninyo, yung mga palasyo ninyo, yung mga pilak ninyo, yung mga ginto ninyo, malulusaw sa matinding init sa galit ng Diyos. Ang dapat nating hihilingin sa Panginoon, dagdagan niya ang ating katalinuhan, karunungan. Hindi para gugulin mo sa paggawa ng mga bagay na gagamitin mo rin sa paninira. Hindi po. Katalinuhan saan? Kung papaano tayo makapaglilingkod o lalakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Katulad ni Enoch at ni Elias. Si Enoch at si Elias matatalino yan. Hindi humiling sa Panginoon ng kung ano-anong mga bagay, kundi ang dagdagan ng kanilang mga pananampalataya. Naging matatalino, kaya tinangay sa langit. Hindi na pinabayaang mamatay pa ang katawan lupa nila. Nakalugod sila sa Panginoon. At kung paano nga ang isang tao makakatanggap ng karunungan sa Diyos para lumago ang kanyang pananampalataya, mga kapatid, ang tao kailangan, kung saan naroroon ang Panginoong Jesucristo, kailangan naroroon tayo. At kung alin yung kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya kay Tomas, Tomas, kung nakikilala mo ang tatay ko, nakilala mo ako, mula ngayon, siya ay iyong nakita, siya ay iyong nakasama. Ano ang unang dapat gawin ng isang tao? Kailangan alamin mo muna kung sino yung Ama. Kung sino yung Diyos. Hindi yung kung sino-sino sinasabi ninyong Ama. Papa sa Roma, Sugong Anghel, mga kapatid, o yung mga inchik ngayon, nagdiriwang ng bagong taon nila. Sino ang Diyos nila? Yung dragon? Ano ba ibig sabihin ng dragon? Demonyo! Kaya taon-taon kung sino-sinong hayop ang kanilang sinasamba. Ngayon, taon daw ng mga kabayo, mga kapatid at mga magulang. Makakatanggap ba kayo ng katalinuhan sa Diyos ng ganyan? Hindi. Kadiliman ang mangingibabaw sa inyo, at sa ikalawang pagparito, kung kayo nasa kapangyarihan ng kadiliman, diretso kayo sa impyerno. Ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Sa makatwid, kinakailangan kung saan naroon ang Kristo, doroon tayo, at kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, doon sa tinatawag na bago at buhay na daan sa kanyang katawan na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na ayon sa ating napakinggan, binasa ni kapatid na Prospero, unang Pedro 2:9 hanggang 10, isang bayang banal, makahari, pag-aari, nino?
Pag-aari ng Diyos. Walang nagmamayari sa amin at kami makakalapit na malaya sa Panginoon. Hebreo 10:9. Binigyan tayo ng kalayaang makalapit sa Kanya. Hindi sa pilitan. Mga kapatid, kung tayo'y kahahabagan niya. Kaya nga ang aral dito, huwag tayong masyadong materialista. Hindi bagay ka mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, kaysa damit? Hindi bagay ka ang wika ng Panginoong Jesucristo, yung mga ibon sa langit? Hindi naman naglilingkod sa aking Ama, ngunit pinakakain sila. Hindi ba ganinyo nakikita ang mga damo sa kapaligiran na ang kanilang mga damit ay higit na magaganda? Mga kapatid, na hindi ito naisuot ni Solomon. Sipin ninyo, damo. Kung papaano ika ngayon sumisibol ang damo, sa kinabukasan iginagatong sa apoy ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila pinababaya ang mga hubad, binigyan sila ng magagandang mga damit. Damo lang yun, damo. Makinig kayo. Damo. Sinusunog natin pag tuyo na. Pero, napakagaganda pala ng mga damo na yan. Pero, dinaramtan sila ng Panginoon. Hindi naman sila naglilingkod. Kayo pa ba naman? Tayo pa ba ang pababayaang gutumin, uhawin at ibigay sa sari-saring kapighatian? Kaya ito napakagandang aral. Sa atin, ang wika ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, ang sinasabi ko sa inyo, ano ang sinabi sa atin? Napakinggan natin sa mga apostol, sinabi niya sa mga apostol, bago siya umalis, wala pa kayong hinihiling sa akin. Humiling kayo! At ito ang ibibigay ko sa inyo, para ano? Para kayo ay ano? Maligayahan. Mga kapatid at mga magulang, para kayo magalak ang wika ng Panginoon. Para kayo magalak, hindi tayo pababayang malungkot. Ano ba ay kagagalak natin? Kung hihiling tayo maging matalino, maragdagan ang ating pananampalataya habang hinihintay natin ang kanyang ikalawang pagparito. Kaso nga, maraming mga kapatid nakikita ko, hanggang ngayon, bili pa rin ang bili ng loto. Mga kapatid, buksan ninyo ang mga puso ninyo sa inyong mga sariling mga wika nga kapalaran. Kapag kayo hindi umalis pa rin sa pag-ibig sa salapi, pagbili pa rin kayo ng bili ng ticket ng lottery, niloloko ninyo ang sarili ninyo. Huwag niyong bibiruin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikipagbiro. Huwag mong sasadyaing bili ka ng bili ng ticket ng sweepstake, loterya. Niloloko mo ang Diyos. Sinabi ng ang lahat ng bagay idaragdag na lang sa'yo. Ano pa kailangan mo? Napakatigas naman ang ulo ng mga tao eh. Tapos sasabihin, basta kami hihingi ng awa sa Diyos. Mahahabag sa amin ng Diyos. Mga tao lang kami. Kaya nga itatapon ka sa impyerno. Yan ang iniisip mo eh. Ba't mo sinasabing kami po'y tao lamang, mahihina? Hindi ba inalis ka na nga? Hindi ba inalis ka na nga dyan sa tinatawag na kalagayan mong mahinang tao? Inilagay ka na sa kanyang katawan? Parang sinasabi mong si Satanas pa rin naghahari sa'yo. Kaliwa-liwanag, 16-18 ng San Mateo, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ba iglesia? Di tayong mga miyembro. Hindi mananaig sa aking iglesia ang pintuan ng Hades. Hindi mananaig si Satanas? Si Satanas? Bakit pinasok ka ni Satanas? Para kang si Judas. Pinasok ni Satanas ang puso ni Judas Iscariote nang dahil sa salapi. Kayong mga bumibili ng ticket ng lottery, para kayong mga Judas. Niloloko niyo sarili niyo. Kalaban ninyo, nagbibiro ako? Ba't ba ako mangangaral kung ako'y magbibiro? Hindi ako kailangang maging ministro pagka ako'y nagbibiro. Napakaliwanag ng Biblia. Ako ay banal, ang wika ng Diyos. Kayo ay magpakabanal. Sa ikalawang pagparito, kawawa kayo.
Huwag ninyong bibiruin ng Diyos. Wag! Maski yung mga nambababae, wag nang mambabae. Yung mga nagnanakaw, wag nang magnakaw. Yung mga nagsisinungaling, wag nang magsisinungaling. Malapit na po ikalawang pagparito, mga kapatid. Kahindik-hindik, kalunos-lunos. At itong mga nangyayari ngayon sa uling araw, nako, kung malalaman lang ninyo kung gaano karaming mga taong pinatay ng Diyos noong 2013, noong isang taon, kung gaano karaming wika nga mga tahanan ng winasak ng Diyos sa iba't ibang paraan, sa mga daluyong, sa mga tsunami, sa mga tinatawag na mga lindol, sa lahat ng mga wika nga kabagabagan na naganap sa buong sanglibutan. Kung makikita lamang ninyo at mababasa at masusumpungan ang mga naganap noong isang taon, kailanman hindi nangyari sa buong lupa. Mga kapatid at mga magulang, ang pagkawasak. 2013, halos ang buong mundo nawasak. Nariyan ang mga bahay kinakain ng lupa. Nariyan ang tune-tuneladang mga isda. Pinatay ng Diyos sa mga karagatan. Yung mga hayop, yung mga baboy, yung mga tupa. Nariyan mga magulang ang malalakas na mga tsunami. Maging ang Pilipinas naging bansa na wasak ng dahil nga sa mga pagsamba ninyo sa mga larawan at sa mga Diyos-Diyosan. Pinarusahan ng Diyos ang Pilipinas at ang buong mundo. Matakot na kayo. Ito na ang mga huling araw. Magpakabanal na tayo. At baka kung makita ng Diyos na kahit na tayo tatlo, apat, baka gawin ng Diyos ang ginawa doon sa kasaysayan ng buhay ni Lot. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, gugunawin ko ang Sodom at Gomora. Naalaala ni Abraham, nandoon ang kanyang pamangkin, ang dalawang anak nito at ang kanyang asawa, Panginoon. Nakipag-wika nga nakipagtagisan pa siya sa Panginoon Diyos. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, alam niya, nandun yung mga mahal niya sa buhay, 4 na kaluluwa. Kung merong 100, gugunawin mo ba? Kung merong 100 na may takot sa'yo, hindi. Kung may 50, gugunawin mo ba? Hindi. Kung merong 30, gugunawin mo? Hindi. 20, hindi. Alam naman ni Abraham, 4 lang ang nandun kaya nga, ang nangyari, ginunaw ng Diyos, pero inutusan ng 2 sa mga anghel, haltakin si Lot, asawa at ang 2 anak. Ang ibig lang sabihin, ng kasaysayan ng Sodoma at Gomora, kung merong natitirang banal sa lupa, mga magulang, kahit na 10 tayo, kahit na tayo 8, kahit na tayo 4, gunawin man niya ang buong sanglibutan. Gagawa ng paraan, kamukha ng ginawa rin kay Nunong Noah, pinagtayo ng daong. At ngayon nga, meron na tayong daong, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kahit na 7, 4 tayo, mga magulang, hindi tayo tatalaban ng sumpa ng Diyos. Kaya nga, hihiling tayo sa Diyos na dagdagan ang ating karunungan, ang ating mga pananampalataya. At sabi nga ng Panginoon, ang lahat ng ating kakailanganin idaragdag na lamang sa atin. Akala naman ng iba, idaragdag naman pala mga lahat ng kailangan, kotse, apartment, swimming pool. Hindi po gayon. Kakamali rin kayo Ang idaragdag, yung ikabubuhay. Pagkain, inumin, hindi tayo magigipit, hindi tayo mangangailangan. Mga kapatid, yung mga ibang kapatid, materialista pa rin ang utak. Kaya akala, idaragdag pala ang mga luho. Maglilingkod ako sa Diyos. Nagkakamali ka, niloloko mo ang kaluluwa mo. Mga kapatid, ito po ang itinuro sa atin ng Diyos sa linggo ng umagang ito. Kung hihiling tayo, karunungan, katalinuhan, bigyan tayo ng Diyos ng pantas na puso para makapaglingkod tayo ng buong kabanalan hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Marahil napupunan ninyo ang mga aral natin ibang-iba sa lahat ng mga aral ng mga iglesia sa balat ng lupa. Bakit? Karunungan ang hiniling ko sa Diyos.
na patnubayan ako araw-araw. Ibuhos sa akin ang tinatawag na hiwaga ng kaharian ng langit. Ito ang inyong napapakinggan. Kaya samantalahin ninyo habang tayo po ay nagkakasama-sama pa sa buhay na ito. Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo sa umagang ito. Wala pa kayong hinihiling sa akin. Ang wika ng Panginoon sa atin sa umagang ito, humiling tayo sa Kanya. Ibibigay niya tiyak na tiyak, sapagkat tayo nasa loob na ng bago at buhay na daan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para magalak ang ating mga kaluluwa. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maghahandog tayong muli sa Diyos na isang maikli, na Espiritong awitin. Nakikiusapan kong manguna sa panalangin na may pagpapasalamat si kapatid na Glenda. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. Awitin natin ang bilang 11 sa ating imnaryo. Tayo mga kapatid. Tayo ay Gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwing na ay ating ganapin. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbaka ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihang kapo sa lahat. Amen. Ikaw lamang po ang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu po mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayong pong umagay, narito po muli kami magkakapatid. Nag-alay po kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buong isang linggong binigay mo pong kapayapaan sa bawat isa sa amin. Siya nga po, Ama. Salamat po, Panginoon, sa buhat kalakasang ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. At patuloy mo po kaming binibigyan ng tibay at lakas ng aming pananampalataya sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang aming pasasalamat at patuloy mo po kaming pinapananampalataya sa bawat isa sa amin na pinibigyan mo po kami ng bawat isa sa amin na maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo po, Panginoon. Siya nga po, Ma. Panginoon, salamat po rin sa mga banal na aral mo po na narinig namin ngayong umaga. Tawa po yung mga banal na aral na ito po ay kalakaran namin po habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po rin, Panginoon, sa mga pagpapala na ibinibigay mo po. At tawa po ito po matagpuan po namin sa mabuting kaparaanan. Siya nga po. Panginoon, ngayon po umagay, dinadalangin po namin sa iyo
Nawa po, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila. At nawa po, Panginoon, dagdagan mo po rin ang karunungan nagmumula sa iyo. Amen. At naway ang mga banal na aral mo po, ay maipamahagi sa aming mga magkakapatid, lalo-lalo na po doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. At lubos nila itong maunawaan. Niladalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na lalayo mo po kami at ililigtas sa biglang kamatayan, sa masasamang tao, sa masasamang espiritu, at sa kamay po ng hustisya, Panginoon. Panginoon, nalalaman po namin, Panginoon, na ang mga kalamidad na nangyayari sa buong sanlibutan na ito. Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, na nawapoy ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Papagliwanagin mo po ang isip nila na ikaw lamang po ang dapat nilang sambahin at purihin sa espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ibibigyan mo po ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan. Nawa po ikakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa amin. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na hindi namin nakasama na ngayon dito. Kung anumang kadahilan ng Panginoon, nawa po'y pagpakitaan mo po siya at pagparamdaman mo po sila na sila may sinumpang tungkuling sa iyo, Panginoon, at na makasama namin sila ditong pupurit lululati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Panginoon, nawa po, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Nawa po, Panginoon, inyo silang laging tutulungan, gagabayan at iingatan. At nawa po, Panginoon, inyo po silang pagpapalain. Siya nga po. Panginoon, ang lahat po na ito, Panginoon, dinadalangin po namin sa tanging pangalang mo po, Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin, tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli, Panginoon, sa umaga ito na nagluhod kami sa ipong masarapan at kami po ay nakakinig na ipong ganito ang mga aral. Muli po, Panginoon, kami nagpapasa, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat yung mga pagpapala sa bawat sa amin. Amen. Kaya po, Panginoon, sa umaga ito, tanggapin niyo po sa ipong harapan ang mga munti sa laping amin na pagyanan. Sana po, Panginoon, mga salaping ito magamit po niyo ipong kapangasiwaan at lalo-lalo po, Panginoon, makatugon sa mga tao na ngailangan. At higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito maging kasangkapan sa paghasi po niyo Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lang pong sinasama, Panginoon, sa inyo, Ama, na sana huwag na kami sasawaan at sa mga susunod ko na ay mabuhay, muli po kami makita naglilingkod at umaaga po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon po, sa umaga ito magkakaiwala, kami mga magkakapatid, nagba po, Panginoon, sa amin tutungo, sa kanilang matahanan, iba'y tutungo, sa kanilang paghanap buhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin ang aming mapatungong haligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kahilan na dapat kami umaasa na mga ito'y dadadag niyo po sa amin. Kaya po lahat mga bagay, bagal na po namin hihiling sa dakila pa ng Diyos, sa dakilang tagapagligtas. Amen.
At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito hanggang sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lama, sa ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at puso'y galawan. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, di walay ang kamay ni